Hi Janine! Mag-tutorial tayo ng paggawa ng kilay, yung from start to finish. So, yung mga important na gamit, ito, basic. Gloves, cotton pad, salamin, yung ink. So, pag bumili ka ng ink, siguraduhin mo yung mga pang PMU siya or for permanent makeup. Usually, maliliit na bote siya. Ito, water lang to, manglinis. Yung ruler, ito yung isa sa mga pinaka-importante, yung sticker sa mukha para pantay na pantay. Yung cup, pen, may mga gumagamit ng mga parang um, eyeliner, pencil. Pero ako ginagamit ko kasi yung gel pen kasi yung tusok niya talagang maliliit. So, defined na defined. Tapos yung machine mo at yung practice skin. Isa pa yung kailangan mo ng mga stick na ganito. Wooden stick na may petroleum jelly, panglinis ng muka, ng ink, at saka wala dito pero yung anesthesia. So, tatanggalin mo yung makeup nung pasyente, sabihin mo sa kanya, meron ka bang allergies or gumagamit ka ba ng aspirin? So, yung two main questions. Kasi kapag naka-aspirin sila, dudugo yung tattoo nila. So, hindi sila good candidate para sa pagtatattoo ng kilay. Kapag meron naman silang allergy, syempre hindi sila pwede. So, hugasan mo, punasan mo muna ng antiseptic yung machine mo, alcohol, tapos irarap mo siya ng plastic. So, lahat ng mga exposed areas ng machine mo, irarap mo siya ng plastic para yung mga talsik ng dugo ng pasyente hindi mapupunta doon sa mga cracks ng machine. Cover mo lang siya ng plastic na saran wrap na ganyan. Pati yung dito, pati yung kung saan nilalagay yung pinaka-needle. Tapos, rarap mo siya ng ano ba tawag dito? Elastic na wrap. Usually athletic wrap yung tinatawag dito. Mag-i-improve para to improve your grip kasi pag naka-plastic syempre tong machine mo, dudulas yung kamay mo pag naka-gloves ka. So kailangan rin tong part na to. Importante itong part na to, nakasarado siya, meron siyang wrap, meron siyang saran wrap para hindi siya matalsikan ng dugo. Okay, so kunyari yan, tapos na, total practice lang naman to, yan. Mag-wrap ka ng selvakuta habang nirarap yan. Ayan, ready na siya for use. So, sa tingin ko, yung pinakamalaking practice talaga dito sa marami kasi siyang components na kailangan talaga ma-perfect mo muna before mo magawa ng tama yung pagtatato. Pinakamalaking mistake talaga yung hindi mo mapantay yung kilay kasi number one, semi-permanent yun. So pag nagawa mo na yung part na yun at mali, mahirap nang baguhin. Mababago pa naman pero mahirap siyang baguhin kasi syempre pag masyadong malaki yung deviation, masyadong hindi pantay, mahirap siyang baguhin. So yun yung unang lesson natin. Ito yung mukha ng pasyente. So ito yung eyelash line. Ito yung kilay na part. So buburahin natin yung lahat at mag-i-start tayo dito dito na lang tayo sa brand new. Paano natin malalaman kung ano siya, pantay siya? Gagamit tayo ng mapping ink. Mapping ink string. So, 3 line yung pinaka-main, pero actually, 6, parang 6 yata yung basic na lines. Pag mas marami kasi, mas komplikado. So, yung una, nose tip until sa forehead. Yan yung line number 1. Ngayon, kapag hindi siya naglilinya, kasi syempre may makorba yung mukha, di ba? Pwede mong hawakan, tas idiin na lang siya gamit yung kamay mo. Line number 1. Hindi siya medyo malinis, ha. Tapos, yung second line naman, yung line to the right, yun yung sa bulb ng ilong, itong part na to, pakita mo lang. Itong part na to, itong side ng ilong, papunta sa taas. So, yan. Dapat drawingan mo rin ng ilong yun.
Tapos, sa kabilang side, meron siyang eyeball, di ba? Meron siyang pupil. Sa gitna. Mula dun sa side ng ilong, igagano mo yung mapping string mo sa side ng ilong, dadaan siya dun sa pinaka-pupil. Yun yung peak. O yung pinaka-tusok ng kilay. So, usually banda dito yan. At yung last na line naman, from the nose until dito sa pinaka-outer na corner ng mata. Yun yung end or yung tail. Hindi siya masyadong perfect pero okay lang. So, syempre may mga natural na buhok yung pasyente. Makikita mo kung nasan yung top and bottom niya. So, gagawa ka lang ng horizontal line sa bottom niya at top. So, meron ka ng line for the other eyebrow. Dito wala pa. So, ang gagawin mo ngayon, kahit isa lang yung nagawa, pwede naman. Pwede. Basta isa lang yung ma-perfect mo na side, pwede na yun. Kasi may ruler naman eh. Lalagyan ko lang to ng line for that kasi yung middle line papunta dun sa tail. Kasi kailangan mo yan mamaya kung mag-shape ka na. So, itong side na to medyo madumi pero okay na yan. Pagkatapos mo nakuha yung sa isang side lang, kahit isang side lang, pwede na. Ilalagay mo na to. Ito yung pinaka-important. Yung ruler, PMU na ruler para sa eyebrows. So, paano mo malalaman? Huwag mo siyang, kung saan mo siya ilalagay. Una, tong 0 na to, itatapat mo lang siya dun sa line na middle, yung sa ilong, sa gitna ng ilong. Ngayon, ililinya mo lang siya dun sa bottom. Ayan. Itong first line na to, yan yung baba ng kilay. Tapos itong kahit ano na dito sa mga line na to, depende sa kapal ng kilay na gusto niya, yan na yung second or yung upper line. So, ano nang gagawin mo ngayon dito? Kukunin mo ngayon yung string na ginamit mo kanina, yung red na string. Iko-connect mo lang siya dun sa mga lines na meron ka na. So, for example, itong line na to, diba sabi natin ito yung line ng ilong ng pasyente mo. Ito yung second line, yung bulb niya. Or yung pinaka-bilog ng ilong niya dito sa gilid. Iko-connect mo lang siya. So, yung upper part dito sa ito yung peak. Malalaman mo naman eh. So, 4.5 kasi 4 and then 5. So, sa pagitan ng 4 and 5, dun yung peak niya. So, i-connect mo lang na ganyan. Naturally, hindi naman ganyan kadumi, no? Madumi lang kasi flat yung yung pinaka model natin. Hindi naman to totoong tao. So, meron ka ng bottom line, top line, at yung tail. Iko-connect mo na lang siya using yung style mo, kung anong style mo. Pero actually, iko-connect mo lang siya eh. Ito drawing mo lang ng mechanic ng gel pen. Tapos, make sure na hindi pointed dito. Dapat smooth, rounded lines siya. Hindi siya yung parang stick. Kasi yun yung parang natural na gusto ng mga babae na shape. Tapos, dito rin pabilog siya. Makikita mo magko-connect naman sila. Yan. Okay na. So, itong black na line na to, yun yung final shape ng kilay. So, nasa iyo yan. Wala namang fixed rule kung ano yung gagawin mo. Nasa pag-uusap ninyo ng client mo yan. Gusto mo na ba tong line na to or hindi pa? Ganyan. So, pwede mo siyang i-adjust. Ngayon, paano mo naman ito makokopya tong exact shape na gusto ng patient na to dito? So, ang gagawin mo lang, mamarkahan mo yung peak, tsaka yung end, tsaka tong bottom and top. So, sabi dito, 4.5. Dito yung pinakatusok niya. Tapos, dito naman ay, kung lilinyahan mo siya ng diretso ay 7. So, 7. Drawing ka lang ng ganyan.
So, pwede mo na siya ngayong linyahan gamit yung string ulit. Imimit mo lang siya. So, make sure lang na pantay itong top. Kung saan siya yung taas, kumbaga. So, 1, 2, tapos 3. Tapos, dodrawing mo na siya. Hindi perfect yung pagkakadrawing pero ganyan yung you get the idea. Ganyan. Medyo rounded. Yan. Abnormally long yung pagkakagawa ng kilay pero pantay naman siya. Yan. Medyo madumi. Pero yan yung rough draft ng pagdodrawing ng kilay mo. Tapos pag nakita na ng client mo yung drawing ng kilay, papakita mo lang siya, papacheck mo lang. Tapos pakita mo lang sa kanya na, oh, pantay tayo, may ruler tayo, nasa gitna tayo, at ito yung kilay, ganito kahaba. So most of the time, yung concern nila ay yung isa maikli, isa mahaba, parang gano'n. So pakita mo sa kanila na nasa right numbers ka para magkaroon sila ng confidence na tama yung kilay na ginawa mo. Okay. So, meron ka ng drawing. So, ano na yung next step mo? In-approve na, for example, yan. In-approve na niya na, oh, okay na yan. Gusto ko na yung shape na yan. Sasabihin mo sa kanila na yung kilay, nagsishrink. Kasi paminsan, pag sinabi mo na ganito yung kilay na gagawin mo at sasabihin nila, ba't ang laki-laki naman ng kilay na ginawa mo? Okay na. Okay na. Okay, tapos hinugasan lang natin ng konti ito para mabawasan yung stain. Ito na yung map na kilay. Tapos pag na-approve na niya, sasabihin mo sa kanila or dun sa mga nalalakihan sa kilay, sabihin mo nagsishrink yung kilay ng 20%. Liliit talaga siya. Una dahil namamaga, dahil tattoo naman talagang, totoo naman tattoo to. So, ano siya, mawawala yung maga niya after few hours. Tapos sabihin mo rin sa kanila na yung ink, special kasi yung ink natin para sa mukha siya. Sinasabihin ba nila, mag-fade ba to? Mag-fade siya, pero hindi siya totally nawawala. Magkakaroon siya ng shadow or meron siyang matitirang shadow. So, kasi iisipin nila, ay, hindi na ako babalik. Babalik ka after mga 2 to 3 years. O, tapos mag-hand wash ka na, naghugas na ako ng kamay. Magsisimula na tayo magtato. So, pag meron ng, isa sa mga main questions before, nung bago ako nagtatato, paano yan, mawawala yung, syempre pag nilagyan mo ng pampanam yan, wala pa tayong nilalagay na nam. As in, yung unang step talaga, tanggalin mo yung makeup, lagyan mo ng mapa, ito. Paano pa mawawala yung drawing na to kapag nalagyan siya ng ink kasi ballpen lang naman siya, 'di ba? So ang gagawin natin, gagawa tayo ng outline. Yung outline, yun yung sobrang light lang na mga linya para kapag nagtattoo ka mamaya, kahit anong punas mo, makikita mo pa rin yung mga small na lines. So, ganito yung ito meron tayong ring cup. Ring cup yung ginagamit ko para hindi na siya masakit sa likod na ikot ka ng ikot. Konting-konti lang yung start. So, yung kulay na pinili ko ay chocolate. So, chocolate meron siyang red undertone. Meaning, kapag nag-fade to later, parang meron siyang parang mapula-pula. Parang reddish brown, parang mahogany. Ano ba yung kulay na dapat? So, sa mga Pilipino na natural hair na brown or black, ang ginagawa ko, kapag gusto nilang dark na dark, pag sinabi nila gusto ko talaga dark, ayaw ko na mag-makeup talaga. Ang nilalagay ko, black coffee. Kapag naman, ayaw nila ng dark at gusto nila medyo maputi yung tone ng balat nila, chocolate na may konting black coffee. So, paghahaluin mo siya. Paano siya pinaghahalo? Ilalagay mo lang siya dito. Tapos kukuha ka ng stick. Kung wala kang stick, kung wala kang mixer,
May mixer kasi tinatawag. Kung wala kang mixer, kuha ka ng toothpick tapos i-mix mo lang siya. Okay. May isa pa. So, bago tayo magtato, ilalagay mo na dito yung needle mo. Ano ba yung mga sizes ng needle? So, sa mga tutorial sa YouTube, parating sinasabi 1 RL. Ano ba ibig sabihin ng 1 RL? Ibig sabihin, 1 na needle, yung tutusok sa balat ng patient mo, pero liner siya. Ibig sabihin, natusok ko yata yung sarili ko. Anyway, isang linya lang siya. Magkakadikit yung mga needle. Ibig sabihin, kung isa lang siya, isa lang siya. Isang needle lang na diretso lang siya. Yung advantage nun, pinong-pino yung line. Disadvantage nun, masakit, tsaka matagal. Kasi isa lang naman yung nagdi-deliver ng kulay. Usually, ang ginagamit ko, 3 RL. Yung 3, ibig sabihin, 3, ganyan. 3 na needles sila, magkakadikit sila. So, habang tumatato ka, 3 needle yung tumatama. Magkakadikit sila, 3 lines. So, yun yung usual na ginagamit. Tapos, meron pa nila tinatawag na needle depth. Yung needle depth, kapag masyadong nakalabas yung needle, kasi itong mga machine, meron silang mga function na pwede mong habaan or iklian yung needle mo. So, ito yung pinakamahaba, nakalitaw siya. Hindi pa naka-on yung machine, pero nakita mo nakausli. Masakit yan masyado sa balat ng mga pasyente. So, kailangan nakatago lang siya just enough. Yan. Kapag in-on mo siya, lalabas din naman yan yung machine eh, no? Lumalabas siya. Next. Nakatago siya pag nakapatay. So, kailangan ganyan, nakatago siya. Pero pag nag-on siya, lumalabas din naman siya. Next, yung speed. Yung speed naman, ang sa PMU ng mga training na nakita ko, kapag depende sa bilis ng kamay mo. So, pag mabilis yung kamay mo, mas maghihiwalay yung mga dots. So, ang pinaka-safe na speed, 7. Kapag 9, syempre, bibilisan mo yung movement ng kamay mo. So, pagla-line or paggawa ng mga outline, usually line yung 9 yung ginagamit ko. Pero kapag nagtato na talaga ako ng kilay, 7. Yung paghawak naman ng machine, ganyan. Tapos, ginagalaw mo lang siya ng back and forth. Puro pa ganyan. Kasi, whip shading yung tinatawag or pag-shade lang naman yung ginagawa natin. So, pag nagla-line naman ako, ganyan lang. Gagawa kasi tayo ng straight line mamaya eh. Pero pag nagtatato na ako, pag ganun, ulit-ulit na pag ganun movement siya. So, dapat hindi mo naman tinatouch tong plastic na to dito kasi parang nasasaksak yung tao. So, dapat naka-float lang siya. Naka-float lang siyang ganyan. Papakita natin yan later. Bakit ulitin mo na? Pakita mo yung ano. So, Sige. kapag tinatotoo mo yung tao, huwag mong ipakakadiin na ganun. Kasi syempre nasusugatan yung tao eh. Dapat naka-float siya, meron siyang distansya. I-on mo. So, i-on natin siya. Yung speed natin ay 7. So, makikita mo na meron siyang needle na nandyan na yung needle. Hindi ko naman dinidiin na ganyan. Masakit yan. Ang gagawin mo, nagtatouch lang siya. Tapos, dahan-dahan mo siyang idadrag pag gumagawa ka ng line. Pero kapag nagsishade ka na ng kilay, ganun yung movement niya or continuous na ganyan. So, malalim pa rin, pero hindi yung parang sinasaksak mo silang ganun. So, mag-i-start na tayo. Wala pang anesthesia yung pasyente nito, wala pa talaga. Kasi gagawa lang naman tayo ng isang simpleng line lang naman. So, yung pagdidip, huwag mo ipapasok lahat ng needle cartridge o itong part na to dito sa, huwag mo siyang ilulubog kasi sasabog yung ink. Ibig sabihin magkakalat. Yung tip lang ng mga needle, habang gumagalaw yung machine, nakaka-pick up siya ng ink. Kaya yung effect niya, hindi ka magkakalat ng ink dito kapag ganun. So, dito tayo magsimula sa bandang gitna kasi masyadong harsh or masyadong dikit-dikit yung line pag nandito sa harapan, pangit. So, dito tayo.